Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Happy Friday po sa ating lahat! Parang kailan nga lang po ay Monday, tapos ngayon ay Friday na. O siya, tara mga kalabs, mag-almusal na po tayo. Eto po palang soup na natira kagabi yung inalmusal namin. Pagkatapos ko nga pong kumain, eto nga at sinusuot ko na nga lang po yung sandal ko. Sabi nga po ni Mama ay magsandal na nga lang daw po ako. Gamitin ko naman daw po ito dahil baka maliitan ko nga lang daw po. Nung grade 5 ko pa po kasi itong sandal ko. At minsan ko nga lang po ito nagamit nung Christmas party namin. At nung nakapag-ayos na nga din po ako ay nagpaalam na nga po ako kay Papa dahil papasok na nga din po ako. Isasabay ko na rin po pala yung pinsan kong si Jella. Lagi ko na nga po siyang kasama sa pagpasok mga kalabs. Pinapasabay po kasi siya sa akin ni Tita eh. Pagkatawid nga po namin ay sakto naman pong lumabas si Ma'am Glenn sa kanto nila. Kaya eto nga at sumabay na nga din po kami sa kanya. At pagka-uwi ko po pala mga kalabs ay nadatnan ko nga po si Mama na nakaupo sa sala. Sabi niya nga ay magbihis na nga daw po ako dahil kakain na rin po kami. Eto po palang paborito kong chicken curry yung binili ni Kuya na ulam. Sakto ay wala na daw po kasi silang benta at eto na nga lang daw po yung natira. Naubusan pa nga po si Kuya ng sabaw. At pagkatapos ko po palang kumain ay tinimpla ko na nga din po yung nag-iisa na lang po naming juice. Galing pa nga po ito ng Gonzaga at eto pa nga po yung binigay ni Mamang sa amin ni Kuya. Pagdating nga po sa juice ay puro tang orange nga po yung binibili namin. Paborito po kasi namin yung ganitong flavor. At ayan, pagkatimpla ko nga po ay naglagay na rin po ako sa baso ko. Tamang-tama nga lang po yung isang tang orange dito po sa pitchel namin. Hindi naman po siya matamis at hindi rin po matabang, basta sakto lang po. Nilalagyan ko na nga din po ng juice, eto pong lalagyan ko ng tubig. Babaunin ko rin po kasi ito sa school. Pero bukod nga po sa juice ay may tubig din naman po akong dala mga kalabs. At nung naihanda ko na nga din po yung mga kakailanganin ko bago nga po mag 1 o'clock, eto nga at nagbibihis na rin po ako. Saktong alauna po kasi yung start ng klase namin. Kaya kailangan po talaga pag uwi sa bahay ay kain kaagad para po makapagpahinga pa. Eto nga at tinatalian ko na nga din po yung buhok ko. Pumunta na nga din po pala yung pinsan ko dito sa bahay dahil sasabay na nga din po ulit siya sa akin. Maaga na nga po siyang binihisan ni Tita, baka daw po kasi ay iwanan ko siya. Minsan po kasi kapag papasok na ako at hindi pa po siya nakapagbihis ay nauuna na nga lang po ako. Pero ngayon nga ay maaga na nga po siyang binibihisan ni Tita. Sabi ko nga po sa pinsan ko ay kunin niya na nga din po yung payong niya dahil aalis na nga po kami. Kailangan din po kasi niyang magdala ng payong para po pag susunduin siya ni Tita ay may dala-dala nga po siya. Mainit pa man din po mga kalabs. Maaga nga po kasi siyang umuwi kaysa sa amin. Ayan nga at pinatawid na nga din po kami ni Mama. Pagka uwi ko nga po galing ng school, sabi nga po ni Mama ay mag-iigib nga daw po siya. Kaya sabi ko nga ay sasama nga din po ako. Ako na po pala yung nagbitbit sa 2 baldi. Sinusundan ko nga po si nanay dahil mag-iigib din po pala sila. Nako, kawawa naman po si nanay dahil sobrang pagod niya na nga po. Hanggang ngayon po kasi ay wala pa po talaga kaming tubig. Buti nga po sana kung medyo malapit lang po yung pump well sa bahay. Nakakangalay din po kasing magbitbit.
At pagkatapos po pala ng mga naunang nagpompa ay ako na nga din po yung sumunod. Sabi ko nga po kay mama ay ako na po yung mag-iigib dito sa red na baldi. Kaya ko naman po mga kalabs dahil maliit lang naman po ito. At habang nagpopompa po pala ako, si nanay nga pati po sila Lira ay kumakain nga po ng mansanita. Meron din po kasing nakatayong puno ng mansanita dito lang po sa tabi ng pampuel. At eto nga din po yung nagsisilbing silong namin habang nagpopompa. At kung gusto mo nga pong pumitas ay pwede lang naman po habang naghihintay sa mga nagpopompa. Yung mga punong mansanita po kasi namin noon sa harap ng bahay namin ay nagsitombahan nung sobrang lakas ng ulan at hangin. Ayan, at napuno ko na nga din po itong baldi ko. At si mama na nga po yung nagpompa naman sa isang baldi. Napagod din po kasi ako mga kalabs. Pagkapuno nga po ni mama dun, sabi ko nga ay ako na nga lang po yung magbubuhat dito sa red na baldi. Kaso lang po mga kalabs ay hindi ko po pala kaya, natatapon nga lang po at sayang. Kaya sabi ni mama ay siya na lang daw po kasi ang magbuhat. Eto po palang mga maliliit na baldi lang yung dinala ni mama dahil hindi niya na nga daw po kayang buhatin yung malalaki. At pagdating po pala ng oras ng lutuan, eto nga at nagpiprito po si mama ng isda. Isasahog po kasi ni mama yung ibang isda sa dinengdeng. Eto na nga lang daw po yung lulutuin ni mama para naman daw po makahigop si papa ng sabaw. Matagal na po kasing sinasabi ni papa na magluto si mama ng dinengdeng. Namimiss niya na daw po kasing kumain ng gulay na ganito. Talong, sitaw, talbos ng kamote at malunggay nga lang po yung pinagsama-samang gulay ni mama. Dati na po palang nilagay ni mama yung isang hiwa ng prito ng isda para daw po lalong magkalasa. Sabi ko nga po kay mama ay kahit isa nga lang po yung ilagay niya dito dahil gusto nga po namin ni kuya yung pritong isda na hindi hinahalo sa sabaw. At pinanghuli nga lang po palang nilagay ni mama yung dahon ng malunggay. Konting pakulo na nga lang po ni mama dito at maluluto na nga din po ito. At nung nakaluto na nga po si mama ay tinawag niya na nga din po si papa para tikman na ito. Aba, pagkatikim nga po ni papa, sabi niya nga daw po ay kanin na lang yung kulang. Nagutom nga daw bigla si papa eh. Kaya pumunta nga din po ako para makitikim sa sabaw ni mama. Gusto ko nga din po kasi yung ganitong dinengdeng. O siya mga kalabs, hanggang dito na lang po.